follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga ka-TH. Welcome back sa ating channel para sa isa na namang treasure marker analysis. At meron tayong mga magagandang marker na padala sa atin at atin ito i-decode. At bago tayo mag-umpisa, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga follower. Shoutout kay Kawan Heart TV, Aldrin Jacinto, Kenneth Miguel Sr. Shoutout din kay LJB Misor, kay Glenn Mario, Jimar Gamok, Vic Michael Pagute, kay Long Platero, Jonas Teng, shout out kay Danny Flores, Intensity, Turio Bulsao, Boy Tilaw, Arnel Lapor, Van Safar, Andy TV. Shout out din kay Kawan Heart, Robert Cabunilas, kay Madan Canunigo, Alma Ulep, User ZD, kay Peps Gilmar, User MT3, kay Rico Mausisa, and lastly shout out kina John Michael Samurai, Rich Jean Sanchez, Nico, Genesis Barrientos, at kay Raul Trangia, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa inyong lahat mga ka-TH. Magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong natanggap dito na mga pictures padala sa atin sa ating Facebook. Ang akin Facebook ay Omamore. At kung nais nyong magpadala ng mga videos at pictures for treasure sign ay padala nyo lang dito sa FB na Umamori. Okay, meron tayong mga, tingnan muna natin ito. Meron tayong magandang right foot mark na may kakaibang disenyo. Okay, meron din ito'y legit na heart marker. At meron ding, okay, ito yung kanina, yung kakaibang disenyo ng right foot mark, kasi meron siyang nakakabit na linya na pabalik doon sa likuran ng marker na yan. Okay, patuloy tayo sa ito. Ito yung kanina. Parang letter D siya, natakpan nga lang at may bilog. So, pwedeng legit marker yan. Okay, so atin isa-isahin ito mga ka-TH. Umpisa tayo dito sa mga meaning na kaya ko lang ma-explain sa inyo. Unahin natin to, ang letrang D na nakaganyan. Yan ay west. Okay, ibig sabihin niya, punta kayo ng west. Kaya kung makita nyo ay parang may guhit dito, nakaganyan, papunta yan ng west. Ang ganyan na simbolo na parang litrang D, west, yan ay araw na nawala yung kanyang sinag, kaya west siya. Pero kung nakatagilid ang D na nakaganyan, pwedeng sundan ito na portion ng D. Yan ang kanyang arrow. At kung nakaano naman yan, nakaharap pababa, okay, treasure under na yan. Kaya ito yung treasure pwedeng at the back of the rock or in the west side of the rock. So pwedeng sa gilid ng bato na ito, west side ng bato. Pwede diyan test dig mga ka-TH. Merong nagsabi dito na symbol na treasure on the spot ito. Ang bilog. So hindi ito malayo. Sabi ko na ang ating number 1 spot ay ang likod. Pangalawa ay itong nasa west na gilid ng bato. So kung ito yung bato, ang hukay ay sa gilid na nasa west at isa sa likod which is nasa north or northwest. Okay mga ka-TH, so yan yung bato na yan na may litrang D. Okay, ako'y inuubo ngayon kaya ang boses ko ay paos at okay, parang hindi maganda pakinggan, pero pasensyahan nyo na lang mga ka-TH. Okay, ngayon ang kasunod ay itong
isang bilog na medyo may kalaliman na butas. At hindi natin sure kung circle ba talaga itong nakaganyan. Baka kasi sa paglipas ng panahon ay natanggal yung side dito kaya nagmukhang letter C. Para siyang letter C pero sa palagay ko ito'y bilog noon, nakaganyan yan. At yung iba dito, ito'y natural crack na lang ito. So dito tayo mag-focus sa ito. Ngayon ang ganyan na sign, yan ay hango sa sign ng itong target paper. Kung kayo'y nagsushooting, ganyan ang hugis ng target. Ang tinatarget natin ay itong cherry or ang bullseye. So ibig sabihin, ang gitna nito, ito yung kanyang bullseye. Yan ang item. At itong nakabilog na ganyan, yan yung kanyang tunnel or hukay. So kung i-drawing natin yan ng pa-side view, ganyan yan. Ito yung tunnel or hukay, which is ito yung outer ring. Yan. At ang item ay itong ibinaon nila, which is ito yung maliit na butas. Okay, ngayon dahil sa sentrong-sentro yan ay hindi na tayo pupunta sa likod, sa gilid. Kundi yan ay nasa baba ng bato. At kung ang bato ay kagaya nito ang hugis at nandito sa itaas yung sign, ibig sabihin yan, punta tayo in the center. Down center. So ang gawin natin, hukay tayo sa gilid ng bato at mag-L tayo. Ngayon, ang problema ay delikado ang bato na babagsak. Kaya gawa muna kayo ng itong timbering or lagyan nyo ng timber na tukod ang bato na yan para hindi siya babagsak bago kayo papasok under sa kanya. Ang lalim niyan estimated 2 to 3 o sabihin natin 2 to 4 meters deep galing sa ibabaw ng lupa. Okay, so ito na yung kakaibang foot marker. Kung napansin nyo ay bumalik yung kanyang guhit na ganyan. Bumalik sa likuran. Okay. So atin ito yan. So right foot marker nagsasabi yan na may distansya. Ang left, ito ang pagkakaiba ng left. Ito yung left foot. Ito yung right foot marker. Ang left foot ay dito lang talaga yan sa harap or pwedeng sa baba or ilalim ng footmark. Kasi ang left sa hapon ay stop, end of the trail. Ngayon ang right foot, yan ay maglakad. O meron pa siyang mga strides na gagawin. Karamihan yan na distansya ay 7 meters. Yan ang sa Korean. Pero sa ibang hapon na nagbaon, pwedeng aabot yan sa 15 meters. Okay. So, depende yan sa haba ng paa. Ito. Ayan, ang classic na paglikod ng paa ay sukatin sa ruler. At kung yan ay 12 inches, ibig sabihin 12 meters tayo pupunta dito sa unahan. Kaya nga lang, ang footmark na ito ay hindi sa unahan ang item. Kasi meron siyang kakaibang disenyo. Ngayon natin to i-decode ang kanyang design. So, ang paa nito ay mayroon siyang ganito na linya. Ito yan. So, ibig sabihin yan, punta tayo sa, kung 12 inches man yan, punta tayo dito sa 12 meters or kung 15 man yan, punta tayo sa 15 meters at dito tayo mag-test dig. Sundan ang linya. Okay, lagyan niya ng linsa or guide. Ngayon kung wala dito, ibig sabihin yan ay sa likod.
So sa likod ng bato. Okay, kasi parang triangle din yan na sign na nakaganyan. Yan, baluktot ang dulo. Ibig sabihin niya, nasa likod ng bato lamang na minarkahan ng triangle. Okay, good sign, legit. Ang isang yan, patuloy tayo. Ito naman, kitang-kita naman natin na napakaganda ng pagkaukit niyan. Okay, pusong-puso talaga. Pero sa pagtagal ng panahon, nakita nyo itong dito. Yan ang epekto ng tagal ng panahon. Medyo na-distort ang heart. Pero overall, ay heart pa rin siya. So automatic na ito na yan na anggulo. So dito yan. Sa harapan mismo ng bato. Okay, pero kung ang heart ay nakatagilid, trail marker na yan. Kung nakaganyan, ibig sabihin punta tayo doon sa unahan. At kung ang heart ay baliktad, ibig sabihin, aakyat tayo ng bundok or ng hill or ng slope. So, automatic na ito mga katiyats na dito. Okay. Sundan nyo lang ang ano niyan, yung pagtagilid niya. So, nakaganyan yan, tagilid. So, ibig sabihin, hindi dito na down under, kundi dito. Nasa southeast siya. Pero estimated distance niyan ay 3 metro lang. So, dito yan na banda. Yan. Huwag kayong dumikit sa bato kasi wala sa bato. Nasa ano yan, 2 or 3 meters distance kapag ganyan ang klaseng puso. Okay, pero kung wala dyan, sa pag test dig, ay pukpukin nyo ang palibot ng bato na ito kasi medyo bilog, medyo malaki, parang may laman. Minsan kasi ang ganitong marka ay nagsabi lamang na there is a treasure inside the big rock. Okay, so punta tayo sa iba pang sign ni Katiets na natagpuan niya. Okay, so obos na. So ito yung isa na nakita doon sa creek. Bilog na bilog, parang dinosaur egg. Okay, siguro ito'y natangay na to ng ng malalaking baha. Galing ba ito doon sa itaas sa may waterfalls? Gumugulong na lang ito. Kapag ganyan ang mga bato ay pwedeng gugulong yan kapag may bagyo. Lumalakas kasi yung ragasaan ng tubig, kaya gugulong yan. Pero para malinis yung isipan natin, ay pwede niyong biyakin ng bato na yan para malaman nyo kung may laman. Sigurado ako kapag dinetect nyo yan ang inyong detector, mag-iingay ang ganyang klaseng bato. Okay, yung ganyang bato ay mayroong mga minerals yan, mga iron na laman yan, na parang glittering silver ang kulay. Kaya pag i-detect mo yan ay metal ang mag-register sa inyong detector. Kaya diretsahin nyo na pagbiyak para makita kung may laman. Minsan may mga laman ang mga bilog na parang itlog. Merong nakakuha niyan sa amin. Mga bilog na kulay puti na bato. Meron siyang laman ng mga precious stones. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyat sa aking pag-analyze ng inyong mga treasure markers. Maraming salamat. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel kung kayo'y bago pa lamang dito. Paalam na at ingat kayong lahat.